Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay mag-start sa ating gawain at tayo po ituloy lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating panimula sa ating prayer meeting. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this evening once again, for the protection throughout the day. Thank you Lord for gathering us together once again, Lord, to pray to you, to utter our necessities, supplication, thanksgiving, Lord, and also to ask forgiveness, Lord, for our sins and what we have done. Lord, I pray that tonight, bless us with your holy hand. I pray, Lord, that the message of God, the lesson, will be a blessing to each one of us, and
Pray also, Lord, for those who are yet to come. Pray for your protection to them as we cooperate and cooperate with each other with our prayers. I pray, Lord, that may you be the one that will be lifted up, Lord, in the midst of us, and our prayers will be answered according to your will and your timing. And Lord, we are committing everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so let's sing a song. Tayo po'y kumanta sa Panginoon. Let's sing page 77. Get your hymnals. And we don't have PowerPoint, so we will open our hymnals, page 77. Page 77. Let us sing At the Cross. Amen. Praise the Lord. At good to see you. Ganda ng alright, ganda ng salamin ni Sir. Bagay na bagay. Para mas lalo kang tumalino, Sir. Salamin lang pala. No? Page 77, At the Cross. Let's sing this with gladness to our hearts. Alright, verse number 1. Church, ready now. Sing, Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he about this sacred death for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. In verse number 2 now. Was it for crime that I have done? He gone upon the tree. Amazing pity, ways unknown. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart fall away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Oh, verse number 3 now. Will might this son of darkness shine, and shall his glory in? And Christ the mighty Maker died. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Verse number 4. But drops of grief can he reaping the depth of love I owe. Dear Lord, I give myself away. This all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Praise the Lord. Remain standing as we open our Bibles. Alright, to our lesson tonight. Bible ko, nilagay ko na sa ibabaw ng nilagawan, niwala mo na. Diyan ka, nilagay ko na sa ibabaw ng katandi ko talaga. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse 1. Genesis chapter 1. Let's read verse number... Alright. Genesis chapter 1, verse number 1 to verse number 2. Genesis chapter 1, verses 1 to 2. Genesis chapter 1, verses 1 to 2. Alright, let's read this. Church, are you there? Amen. Amen. Pag di nyo pa nakita yan,
Pagbukas mo ng Bible, nandiyan na agad eh. Alright, let's read this all together. Ready, now begin. In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth is without form and void, and darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God moved upon the face of the water. Alright, so tayo po'y maupo na at ating pong simulan ang ating pag-aaral at ang ating pong topic is the Pentateuch, the 5 books of Moses. We will tackle first is the first book of the Old Testament. We are now in our Old Testament survey, and we will tackle this every Thursday prayer meeting. So there was a quotation by William Lyon Phelps. Sister Itel, okay. Sabi po niya, I thoroughly believe in a university education for both men and women, but I believe a knowledge of the Bible is more valuable than the college course without the Bible. Amen? So, ang sabi niya, no, importanteng education, pero pagka ang education walang biblical knowledge, ay wala po itong silbi o walang kwenta. Or he is saying that the Bible is the most important education that we'll ever have. So that is what he said, and we will tackle the knowledge, and we will see what we can get from this book. All right, next slide. I would like for someone to read. Brother Frain, nakikita mo na ba? Yung pagkano lang, yung pag-reading lang. Pag ganyan sir, nakikita mo ba? Sige lang. Sige, pakibasa nga sir. Genesis is the book of the beginning and was formerly known the first book of Moses. It has 1,533 verses, 38,000. 38,267 words, and 1,156 of the verses begin with N. Continue po. And the book of Genesis covers the first 2,000 years of human history, from the creation of man to the settlement of God's chosen people in Egypt. Okay, so that is the time frame, no, ng Genesis. It is 2,000 years. Kaya niniwala tayo na ang ating mundo ay 1,000 pa lang, no? I think about 6,000. Hindi totoo yung paniniwala ng mga evolution na million of years na ang Earth natin. So we don't believe in that. Dito sa Genesis, ang cover po nito is 2,000 years, no? Paano natin sabi 'yon? Sapagkat in the book of Genesis, binanggit doon yung mga edad ng mga tao, plus yung mga kung ilang taon sila nagstay doon sa Egypt, no? So lahat ng 'yan ay equivalent to 2,000. So from the creation of man to the settlement of God's chosen people in Egypt. So yan yung panahon, no, na sila ay napunta doon sa Egypt, no? At namatay si Joseph, nagstay sila doon. At makita natin na the next story is the book of Exodus na. Alright, so they settled there, doon sila nagstay. Chapter 50, no, of the book of Genesis, makita natin na namatay doon si Joseph. Alright, so next slide. It tells the tales of the fall of man and the such consequence thereof, beginning in the garden eastward in Eden and ending in Copin in Egypt. Genesis is broken into section by the various generations found with its narrative. 10 such division make up the outline. So meron tayong mga outline dito, no? Genesis is broken in section by various generations. Next slide. Okay, these are the divisions, okay, of the following.
generations. The story of creation, chapter 1, verse 1 to 2 to 3, and then the generation of the heavens and the earth. Okay, and then the generation of Adam. Kita natin, the generation of Noah. Okay, the generation of the sons of Noah. Okay, the generation of Shem, the generation of Terah, generation of Ishmael, generation of Isaac, generation of Esau, and generation of Jacob. Okay, so yan yung mga generation sa Book of Genesis. Okay, pakibasa nga to, Brother Jade. Itong next slide, please. Genesis, all God had to do was speak and creation was accomplished. All was established and held together by the word of his power. There is no argument in Genesis 1 for the existence of God, because there does not have to be one. Romans chapter 1 says that all men are created with the knowledge of God, pleased with him, then by their creator. Amen. So, in this, what you can say about this, no? Kasi ang sabi ng lesson natin, tayo ay ang buong mundo ay created po by His Word, no? Sa salita lang ng Diyos, doon na-create ng Panginoon yung mundo natin, and it was established, held together in the word of His power. So, merong kumbaga hindi lang siya gumawa ng mga bagay, talagang ginawa niya na kung saan ay tumatakbo ng sarili, no? It is a self-existing creation, no? Kasi madali lang gumawa ng isang, for example, gumawa tayo ng isang invention, no? Pero ang tanong noon, masusustain ba yung invention na yon? Madali lang, no, na magkaroon ng anak, pero ang tanong doon is masustain ba natin yung anak, 'di ba? So parang ganoon din po sa Panginoon. Yung naggumawa siya, makita natin yung wisdom ng Panginoon sunod-sunod 'di ba? Sunod-sunod. Tapos ang huling creation ng Panginoon and in the sixth day is yung mga tao. Ibig sabihin, meron ng mga bagay sa mundong ito bago tayo nilikha ng Panginoon. So talagang napaka-special natin, no? Special tayong nilikha ng Panginoon. Lahat ng kailangan natin ay andun na. Everything was good, sabi ng Bible. Pero dahil nga sa kasalanan, no, ay nagkaroon po ng hindi magandang result sa ating pong mundo. Okay, next slide. Genesis is quoted or referred to over 60 times in the New Testament. 43 of its 50 chapters are quoted. Only Philemon, 1 John, and 3 and 3 John have no reference to Genesis, along with Book of the Law, of which it forms a part. Its authorship is ascribed to Moses by Jesus and the epistles. So makikita natin, no, ito yung mga quotation ng New Testament. Kaya alam natin na ang Genesis is written by Moses. Okay, yan yung mga verses natin ng Matthew chapter 19, 4-6, Mark 12:26, Luke 2:22, John 7:23, Acts 13:39, 15:5, 28:23, 1 Corinthians 9:9, Hebrews 10:28. Next slide. Okay, you cannot believe Jesus and disbelieve the book of Genesis. So, ang sinasabi niya, kung naniniwala kay Jesus Christ, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yung Genesis. Because it was quoted by the Lord Jesus Christ. Even the apostles in the New Testament. So, talagang ang book of Genesis kasi maraming mga lumalabas ngayon na turo at mga haka-haka ng Book of Genesis daw is only a tale, no? Hindi siya isa lang siyang kwento o isa siyang baga sa atin is legend or alamat. Ganun ang dating, no? Kasi sa atin matanda natin in our country, 'di ba, meron din tayong sariling version
paniniwala ng merong Diyos, no? At yun nga ay si Bathala, 'di ba? Tapos hindi ko na maalala kung sino yung mga character doon. But yun ay mga legend, no? But the book of Genesis ay talaga nangyari sapagkat binanggit ng Diyos binanggit ng Panginoon merong mga reference, no? May mga reference na binanggit ng Panginoon patungkol sa Genesis. Okay, so next slide. Okay, pakibasa Brother June itong next slide nito. Genesis, the gap theory. Genesis, the gap theory. The book begins in the beginning, God, and ends with in a coffin in Egypt. So we know that something goes terribly wrong during the course of the record. The creation of the universe is set forth in Genesis 1:1. It falls into ruin at Satan's rebellion 1:2, and then God begins to remake it in Genesis 1:3. Okay. So here, kung naiintindihan niyo yung binasa natin, merong silang tinatawag na gap theory. Familiar ba kayo sa gap theory na tinatawag? Sa Genesis chapter 1 and then Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2, meron daw gap doon. Merong years na na nangyari na hindi naka-record sa Bible. Para sa akin, sa pag-aaral sa Tanang Panginoon, na natutunan namin, when the Bible is silent, we should be also silent. Kasi wala namang binanggit doon So, kaya nga ang tawag sa kanya is gap theory. It is only a theory. No? Kayo ba? Naniniwala ba kayo? Meron ba kayong na-encounter nyo ba to sa first time lang? Oo. Ikaw sir, na-encounter mo ba to? Yung gap theory. Naririnig mo na? Oo. Kasi ang sinasabi dito is yung, 'di ba? Alam natin na sa Isaiah binanggit doon na si Lucifer ay nagrebelde, no? So sinasabi nila na yung time na yun yung from Genesis 1:1 to Genesis 1:2. And sabi nila na yung creation, meron daw creation ng Panginoon which is yun nga yung langit at ang lupa, no? But nasira yun dahil sa rebellion ni Satan. So kaya sabi niya dito, he remake it on Genesis chapter 1 verse 3. So itong Genesis chapter 1 verse 3, the first day hanggang the sixth day, ay nasabi nila na ito'y remake na. Meron dati na nag-exist na world, pero nasira nga dahil sa rebellion ni Satan. Pero hindi tayo dogmatic doon, no? Hindi tayo dogmatic kasi wala naman nakasulat sa Bible. So yun lang yung kanilang sinasabi, no? Pero alam natin na it was created by the Lord, no? First day. Paano yung mga masabi na yung mga dinosaur? Oo, meron po talaga. Kinasabi nila, yung dinosaur, 1,000 years bago pa nagkaroon ng creation ng human. Hindi siya kasabay ng creation ng pinaglaro ng mga hayop. Ang dinosaur. Kasi lalaki nila Kasi, Bakit sinapakinggan ko, hindi siya pwedeng mabuhay, nakasabay yung mga tao, kaya dahil nung namatay, nawala na sila, bago pa ng creation ng tao. Yun ang nila, ang sasabi nila. Bago pa dumating ang tao, andun na sila. Kasi hindi nga sila pwede mo, dahil ang lalaki nga nila, mga higante sila. So kaya during nung tapos na yung period nila, kasi di ba, hindi mo na pwede sakit sa boat sa out of nowhere, laki. Kaya ang Pero pinaniniwala nila na merong dinosaur talaga. merong akong nabasa na explanation niya is yung Pero yun, hindi naman kasama sa Bible. hindi naman tayo hindi tayo dogmatic doon. Yung dragon nabanggit yun sa Yung mga dinosaur, dragon. Oo. Pero ang diyan is sabi nila yung lizard, no? Ayan yung type ng dinosaur. Malit nga lang sila. Yung type ng yung mga malaki, wala na, namatay na. Pero yun yung kumbaga is type nila
na mga reptiles. Sa mga lahi. Diba yung mga bayawak. Sa lungit. Ayan ang ano ang sinasabi nila, no? And kung mapapansin din natin nung kasi nung nagkaroon ng Great Flood no? Yung mundo it's not the same anymore. Hindi na siya the same. Kung titingnan natin in the book of Genesis, yung mga edad nila it's 900 years. Si Methuselah is how much? 969. 969, di ba? Pero after the flood, kahit sila Noah, sila Abraham, umabot na sila 120, si Joseph 110. Ganun na lang yung range ng ano nila, ng hindi ko maalala yung kay Noah kung ilang taon siya namatay. Pero bumaba yung range ng 600. So hanggang 'di ba pababa ng pababa kaya nga ngayon 'di ba wala na tayong yung lifespan natin pababa ng pababa no. Sa Bible yun hanggang 125 na lang. Ay ang ano kasi sa Bible ay kay David is sabi niya yung 3 score plus 10 70 yun. Kasi pag sabi yung score is 20. O yung score times 3 mo, 60 yun. Plus 10. 70. Yun ang average ng tao. Oo. May mag-i-exceed mo, pero yung average. Pag nag-exceed ka doon, Kaya pag nag-80 ka, thank you. yeah. Sabi mo na bonus na. Bonus na yun, bonus. Hindi, Oo, hindi bonus. nung mga panahon nila, mahaba pa yung buhay Kailan ka Pero yung nag-produce ating the present time, average 70 na. Pero yung after nung flood, umabot pa ng tao ng 125. Bakit kaya, Sister Alma? 120. Kasi kailangan na mag-reproduce pa May buti may nurse tayo dito. Deteriorate din kasi pati yung body natin. And as of now kasi kinakain na, hindi na siya ganun ka-healthy. Dami na niyang so, andun na din. Pero agree ba ka? Papalit ng panahon. Agree pa kayo na ang Kung tayo ng 70, bonus na yun. ang original food talaga ng tao is mga herbs and nuts And honey. sa Bible. Yun ang yun ang hindi pa dati. Pero sabi nga nila dahil nasa age of grace tayo, pwede tayong kumain ng baboy. Regarding naman pa sa age ng earth, kasi sa creation naman, kasi sa Panginoon naman pa isang araw, wala namang equivalent kasi yun, it can be 1,000 years. Yung one day can be 1,000 years, can be 2,000 years, can be 3,000 years. Kasi during creation, sabi nga, di ba, nauna naman yung hayop So bago yung tao, hindi pa natin alam kung nung span nung time na nag-cover, yung mga mountains, yung mga rocks. Nung Hindi, kinatay ng Panginoon, pero one day lang siya create. hindi, sa Bible, sa Panginoon, pero yung one day isang equivalent sa atin na years, hindi naman one day na 24 hours. Pwede Hindi rin. naman po ganun. So, maaaring... So nire-refer siya sa verse na one day of the Lord is 1,000 years. 1,000 years. Ibig sabihin may equivalent yun. Hindi naman, kasi ang Panginoon, ang outside time, space, and matter yun. Sa labas siya nung time yung ginagawa niya. Wala naman, yung kinikreate niya, outside time siya. Wala siya outside time yung Panginoon. So, hindi siya bound ng time natin Hindi siya bound ng time. So pwede niya kasi ginawa yun. Para kung niluto niya yung penungin o mga luto, pwede naman 1,000 years, 10,000 years, wala naman yan. Outside Yeah. time. Hindi rin tayo dogmatic doon kasi wala rin nakasulat sa Bible. Pero ang sabi talaga, day, one day, first day. Years na kinikwenta, hindi yung creation of the humanity. Yeah, yung buo nga, yung from Adam to Joseph, lahat yun. Human, yun hindi naman age of earth. Lahat yun, no? Human lang yun. So, okay, so yan yung ating next slide please, sister. Okay, the Pentateuch, Genesis. Okay, so what's the difference of
create and make. Pakibasa nga si Sir Elisa yung slide natin. Genesis, create and make deeper. He does not create anything in the rest of the chapter, with the exception of marine mammals. Genesis chapter 1, verse 21, and man, chapter 1, verse 27. To create is to make something out of nothing. To make is to form and fashion out of what already exists. Check these words in Genesis 1, and the controversy ends. Okay, so ang sasabi dito is yung difference ng create, kasi ang create is to make something out of nothing. Kaya ang ano natin, ang reference ng Bible, creation talaga, created, no? The Lord created from out of nothing. Ang make is it is to form and fashion out of what is already exists. For example, gagawa tayo ng isang eroplano, no? Ang materials niya ang gagaling din dun sa already exist. So never ng tao, although maraming mga attempt kayo na gumawa ng clone ng mga iba't ibang mga creation, yung mga ginagamit nila ay galing din sa creation ng Panginoon. So kaya hindi tayo mapagmamayabang talaga. The Lord only, God is the only person who created, no, out of nothing. Mahirap yun pagka nag-create ka ng out of nothing. Kaya Diyos talaga siya, no, by word na kanyang nilikha yung mga bagay sa mundo natin. Okay, so next slide. Okay, Sister Alma, pakibasa po. Genesis chapter 1, verse 1, roots out all that is false in the thoughts and theories of men about God and the universe. The simple statement with which the word of God begins denies at least 6 false doctrines. Okay, so here we come to the 6 false doctrines, no? Yung Genesis, it defies, it's debunk those theories or doctrines or teaching. Okay, let's move on sa first point. Una-una, okay, it denies the eternity of matter in the beginning. Okay, so yung eternity of matter, there was a commencement. The heaven and the earth had beginning. They were not eternal. Okay, antiquity of universe is beyond human computation. Okay, but there was a time when it did not exist. So yung creation, as I can understand this, yung creation is hindi siya eternal. There is a time of existing. Like for example, the earth, diba? Na-create ng Panginoon. Pero may time din na yung earth may katapusan. May simula, may katapusan. Hindi siya katulad ng Diyos. No? Kaya nga naniniwala tayo ng Panginoon, hindi siya create. Diba? Yung mga naniniwala si Jesus Christ daw, create lang ng Ama. No? He is the first creation. Pero hindi tayo naniniwala doon. Kasi ang creation, merong beginning, merong hangganan. No? Yan ang creation. No? But ang Panginoon, sabi niya, He is the beginning and He is the ending. He is the Alpha and the Omega. Okay, next slide please. Okay, pakibasa nga to, Brother Jade please. Tapos na lang kung anong take natin dito. If deny Atheism. there is no God. But the Bible begins by declaring His being. Geology and astronomy may claim 100 million years for the existence of the universe. But whenever it began, God was there, did not begin. Eternally is the I am. Atheists create a problem and solve none. Okay. So, familiar ba kayo sa to? Atheist. So, anong masasabi niyo sa atheist? Anong pagkakaintindi niyo? Big Bang. Ah. Yes, Big Bang. Sige po si Sir Alma, ikaw muna.
they don't believe on the existence of God. They just believe on the science. Mga Facts, sciences no? facts. Facts sila. Hindi sila by faith. Dalawang F yun eh. May Facts. mga- O kaya faith. So kapag hindi na nakita, hindi sila maniniwala. Brother Fred, may ano ka? May sabihin ka po. Kasi ang sa atin, yung creation, may tatlong argument yan eh. Cosmological argument sa universe. Meron tinatawag na geological argument at may tinatawag din na tawag dito, moral argument. So, both sa tatlo na yan, sa tatlong topics na yan, meron tayo. Hindi naman, number one, sa cosmological, sabi nila, di ba, na-creator yung universe, Big Bang, Big Bang. molecules at all na-create. Kaya lang, kung titingnan ng mga scientists, astronomers ngayon, yung accuracy, for example, gravity, Yeah. ano man lang din eh, yung seconds lang, yung mag-iba lang yung gravity, hindi na tayo mag-exist. Ganon din sa mga planets. Mag-iba lang yung ano niyan, yung napaka-accurate siya. Magkakabangga. Napaka-accurate magbabangga. Mabilis lang. Oo. Kasi yung pag-create ng Saturn, siya na naka-absorb ng mga, di ba, kaya hindi tayo naabutan ng mga, kumbaga, doon pa lang na argument, sa accuracy pa lang nung sa cosmos. Grabe yung accuracy na, sabi ng accuracy, 1 times 10 raised to the 49 zeros, imagine nyo, hindi na mabanggit kung ano yung number na yun. Ibig sabihin ganun ang accuracy, no? Pagdating naman sa theological argument na yung creation, yung nga, something is outside the creation. Kasi wala namang, di saan ka maniwala sa yung Evolution. Dito, yung evolution, yung hindi, tsaka yung ano pa yung creation, nothing comes out of nothing. Somebody made, Yeah. although sa atin din, God created not something out of nothing. Pero may creator. Sa kanila, walang creator eh. Something out of nothing na walang creator, hindi pwede. Tapos sa intelligent design, sabi daw, pag nakakita ka ng design, kunya nakakita ka ng computer, sigurado ka May na may designer. nag-design yan. Yeah. Tama. Ganon din sa utak natin. Kung yung utak natin, ano lang, random molecules yan, paano mo paniniwalaan mismo yung utak mo? Kasi Totoo. random lang yan eh. Paano mo sigurado na tama yung utak mo? Kasi random nga lang yan. So may design yan. Di ba pa naman tama yung utak mo? Paano? Random lang yan eh. Mahirap talaga paniwalaan yung argument. Oo, tapos sa panglas yung moral argument, bakit na nakatanim sa atin kung ano yung right and wrong? Kahit na, bakit na alam natin lahat na mali yung pagpatay? Kahit hindi ka pa nga nakabasa ng Ten Commandments. Kasi naka-embed na sa yung moral argument. So kung may moral at may moral law, may moral law. So parang ganun. Kaya atheist, malabo yan kasi yung mga arguments, sabi nga niya, it creates a crop of problems and solves none. Well, ano lang siya ng hindi siya niwala Theory. sa wala naman siya. Yan yung Ang ano kasi nila eh, ang kasi pag binasa mo yung Romans 1, actually sabi niya, when they knew God, they believe Him not as God. Baga, alam nila na may Diyos, para hindi sila naniniwala. So they will create another kumbaga ito yung way ng Bible. Sa segue sila, gagawa sila ng ibang way para ma-justify yung existence natin. Katulad ng mga philosopher, di ba? Sila Plato. Hindi naniniwala sa Bible yan eh. Kumbaga, they are observing. They are just observing yung mga kilos ng mga tao, ugali ng mga tao. And according to that, nag-create sila ng moral teachings. So mahirap siyang i-prove para sa akin, mahirap siyang i-prove yung atheist na walang Diyos. Yun nga, ang ganda nung yung explanation na pag merong creation, merong designer. 'Di ba? Lahat tayo, alam natin 'yan eh kasi
sa atin, kahit sa anong mga bagay, no? Lahat merong nag-create talaga, merong nag-design. Oo. Biruin nyo, kung tayo, no, parang galing lang tayo sa, sabihin na natin, sa unggoy. Di ba? Kung galing tayo sa unggoy, galing unggoy na rin tayo. Kaya pala, merong ano dyan, sister, lagi bumibili ng saging. Hindi kasi, parang ano ba? Hindi nga, sabi ko, kung tayo yung tao ay galing sa unggoy, sana wala nang unggoy ngayon, kasi puro tao na. Saka yung Unggoy pa naman ngayon. yung argument na yun talagang parang ang hirap. I would rather to believe sa Bible talaga. Kung ako hindi ako believer, mas malaki yung yung credibility ng Bible kaysa sa mga ng tao. In other hand, meron silang mga iba't ibang mga holes na sinasabi, hanap sila ng holes sa Bible, nasasabihin nila hindi totoo ang Bible, may mga contradiction. Pero still, mga paliwanag pa rin natin na hindi yun mga contradiction. So, kaya nga, ito nga sabi niya no, na yung nag-create sila ng crops and problems, wala naman sila nasa-solve, di ba? Kaya pag namatay sila, wala rin sila, parang wala lang, patay na sila. Parang nakakalungkot yung ganong klaseng buhay. But anyway, yan yun. Kaya nga sabi ng Bible is, the fool had said in his heart, there's no God. Pag sinabi mong walang Panginoon, talagang mangmang ka. No? Kahit matalino ka pa, sino ikaw pa pinakamatalino sa buong mundo, mangmang ka pa rin. Next slide. Okay, sino nang nagbasa kanina? Brother Fred, pakibasa po. And then, denies polytheism in creation. If creation were the work of many gods, the unity of the universe would have to be accounted for, and it can be accounted for only on the hypothesis that God, the only eternal mind, created all. Polytheism yung Marami. Diyos, Bali, Greek philosophers, maraming Diyos may God of love sila, may God of safety, God of travel, mga ganun. Ang difference kasi niyan, kung ganun ang paniniwalaan, wala kang allegiance na isa lang. Hindi ka pwedeng wala kang kasi marami kang Diyos Hindi ka pwedeng magpanig lang sa isa. Paano kasi pinaniwala ang mga maraming Diyos Unlike sa ating monotheism tayo, isa lang Diyos na lahat na, kahit hindi natin paniwala, isa lang pwede natin paniwalaan. Ang polytheism, kunyari, pag naniwala kayo sa dapat paniwalaan mo lahat. Otherwise, lahat sila, ganun ang nila sa mga polytheist. Marami silang Diyos, kaya marami silang sambahan, lalo ng mga Greek. Sa Greek, marami sila. Yung Greek talaga kilala siya sa polytheism. Kasi mga philosophers, marami sa paniniwalaan na. So yan po ang wala kang allegiance kaya tayo. Yung Bible, I pledge allegiance to the Bible. So yan po ang problema sa polytheism. So tayo, isa lang talaga yung Diyos. Kasi paano mo i-unite yung maraming Diyos na yan? So wala na tayo, isa lang Diyos. Ang problema, ang kinu-question tayo, tatlong persona. Diyos yan. Diyos pwede mag-exist kahit nasa... History. Hindi, yung nasabi ko Holy Spirit. Kung sinasabi ng Diyos ng bawat isa sa atin, kung tayo yung manampalataya, tayo we are the temple of the Holy Spirit, di ilang Diyos na yun. Kung 2 billion yung pananampalataya, 2 billion Diyos din, hindi ganun. Okay, so thank you for Prain sa explanation. May natutunan ba tayo? Okay, so polytheism means polytheism, paniniwala sa maraming Diyos, no? Parang polygamy din yan yung mga maraming wives. So yung Greek napaka sikat nito kasi iba-iba yung mga gods nila, di ba? Sino ba yung mga gods nila? Sila Poseidon, sila
Zeus. Sila Zeus. si- Yan ang mga Diyos nila. And kunyari, pagka gusto mo ng may harvest ka, lalapit ka sa God of Harvest. Tapos God of Fertility. Kaya yun yung kinagagalit ng Panginoon nung sa time ng Old Testament na pupunta sila sa mga ganung klaseng Even Solomon, di ba? May marami siyang mga wives, yung mga wives niya may mga iba't ibang gods. Kaya nahati yung kingdom. At kahit sa atin, sa Pilipinas, di ba? Di niyo ba napansin na marami rin ganun sa atin? Naniniwala tayo sa iba't ibang santo. Di ba? Tawagin natin si santo ganito, santo ganyan, di ba? Ang pinaka-word siya ng Hinduism. Hinduism, million talaga. gods yun. Hindi din. Tinatanong ko nga yung kaibigan. Yung kaibigan ko sabi niya, hindi ko alam Hindi niya alam yung mga names ng gods nila. Kasi million yun Million gods. Oo, million. Nag-counting pa yun. Nagdadagdag pa yun. Hindi lang Grabe, no? Mas malala yung kasi atheist. Mm. Sila ang pinamali. Buti pa yung atheist Ba, hindi walang paniwala. Pero pag naniwala, at least may isa. Maniwala kay Kristo yun din. Pero yung mga Hinduism, kahit maniwala pa kay Kristo, wala pa rin. Kasi, Yung sa atin, nadaanan na rin natin. Ang paniniwala natin, Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Oh. Tapos, pero isa ang Panginoon with three persons. And then these three persons are not the same. Alright, hindi sila, meron silang distinction, no? The Father is not the Son is not the Father, the Holy Spirit is not the Son, the Holy Spirit is not the Father, and the Son is not the Father. Kasi nga, yung example nga na lagi kong ginagamit is sa baptism ni Jesus Christ, no? Nung binaptize si Jesus Christ, sabi ng Panginoong Ama, andun siya present siya Sabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hindi niya pwedeng sabihin na, this is me, kung same sila. Ibig sabihin, yung Father, meron siyang distinction sa anak. And then yung Holy Spirit, bumaba sa kanya sa dove. Talagang iba yung mga nila, persona nila. But we believe nga na isa pa rin. Baga sa atin, meron tayong composed of body, soul, and spirit. Pero pag ni-repair natin, kunyari si Brother Jade, nire-repair natin siya as Brother Jade. No? Composed siya, soul, body, and spirit Nasasabihin na, ito yung espiritu ng Brother Jade Pero yung katawan niya wala dito. No? Hindi tayo niniwala sa ganun. O kaya minsan, ito lang although sometimes may mga membro na ganun, no? Yung physical mo lang andito, pero yung spirito mo, naglalakbay. Gumagala. Di ba? So, naniniwala tayo na andyan yung spirito ni Brother Jade, no? Brother Jade. Sabi si Pablo, di ba? Yung spirit ko kasama niya, pero yung katawan ko, nandito kasama. I am with you with the spirit. Sabi ni Pablo, kasama niya ako in the spirit, but in the flesh, Hindi. wala ako sa inyo. Okay, so yan yung polytheism. Okay, so yan muna tayo. Tapusin natin dyan sa polytheism. At next time, atin ulit na pag-aralan, no? At I encourage na magbasa pa tayo ng Book of Genesis para mas maipaliwanag natin next Thursday. Okay? So dako tayo sa ating mga prayer request at sa ating prayer meeting. At I hope and pray na mayroon tayong mga prayer requests. Patuloy natin panalangin, maging po yung ating gawain bukas sa ating Friday school, no? And then also yung ating worship service sa 10 a.m. and then 2 p.m. sa hapon. Okay, meron ba kayong mga gustong ipanalangin, prayer requests? Anong pangalan niya? Si Galo. Galo, no? Galo. Pero merong pangalan niya, nakalimutan ko Oh, Galo Hope? Hindi ba Galo Hope? Hindi.
Tingnan mo doon sa binakita mo. Galopol. Di ba, sa Facebook ko nakita eh. Sa Facebook ko nakita. Galopol Pentecostes. Okay, so panalangin natin. Ako Thanksgiving at saka prayer request. Thanksgiving po, Pastor, kasi nung last Thursday, di ba, pinalangin natin yung transfer ng visa ni Alona sa Awalis. Wow. After 2 days, praise God, transfer. Amen. Praise Kaya God. yung ano naman nila yung visa kasi di ba may extension sila ng 1 month after doon. So may expired sa Tuesday and Mhm. hopefully nawa bago ma-expire din yung May expire sa Tuesday po. okay. So yung 1 month grace period din. Yung visa niya. Dalawang 1 month period. grace period. So, Oo. kasi under process sila. So Mm. bago matapos na before Tuesday. For Tuesday. Para- Sige, pag-pray natin. Mm. So yung visa na lang po ang kulang. Na-transfer na yung ano niya. Settlement. Settlement. Okay. Kasi pagka na-transfer na, bago, so wala. Okay, so Meron Wala lang. isang hearing pa rin pa ni Sister Myla, September 13. okay. Last September 30. final. Ano rin yun, no? Parang tagal. Settlement din yung sa kanya. Meron pa ang gusto sama sa panalangin. Oo. Oo. Ano, no? Iba na kasi yung Talagang humid yung panahon. Init. Gano'n pa daw yan? Hanggang December pa. Hanggang December. nakaka-drain yung Ang init na, no? September na, no? Bayro mainit pa din. Iba na talaga ang tawag panahon. namin yan na climate change. minsan malamig. Yung expected na malamig na natin. Parang wala. Kasi malamig, tapos biglang El labas ng Nino, pero pareho mo lang. Dapat natin summer na. Parang wala na yatang winter eh. May winter pa ba? Oo nga, parang dito wala na. Kakaroon 15 days lang. Parang kaya sabi ko pagka lumamig, namnamin mo na, huwag ka na magkumot. Kasi hindi mo na parang magsunod. Pag lumamig na, huwag ka na magkumot. Talagang tisin mo kasi hindi mo na naranasan ulit eh. At least na-feel mo na yung gininawa. Oo. Hindi na siya nagawa nga Make the most of it. Sa atin, tinan mo, time ninyo, dapat nainit, pero tanong yung bagyo. Winter no, lalabas ka naka Yung bagyo ngayon, malakas talaga ng tuwa na lang yung tuwa. Why you wearing like that? I'm making the most of it. Because maybe it will not happen again. 15 days. Yeah. Okay, nung unang panahon dating namin dito, nagpuputo ka talaga yung makuko namin dito yung gano'n, Anong year yun, sir? 2002. 2002. Tapos talagang pag natutulog ka sa gabi, yung doble-doble yung budget mo, doble Sobrang ang yung talon lamig mo. mo, no? Mm. Blanket ka na, kapal na ng jacket. Sila Junjun daw nun. Nalulog sa pinto kaya yung lamig. Kasi yun naabutan niya yun. Ngayon nga, yung mga Bata pa yun. party jacket yung na jacket, di ko na Yung nasusuot. pag maano, Nak pag magsasalita ka, nakatago lang. usok ka. Okay, sige. Pray muna tayo at after that, saka tayo mag-fellowship. Sige, tayo-tayong lahat. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Okay, I will give time para manalangin kayo. Then, I will close in a prayer.
namin Diyos na makunya sa salamat Panginoon sa gabing ito na inyo po pinaglap sa amin Panginoon. Kami po ay humingi ng tawad sa aming po mga pagkakasala Panginoon. Kukulang po sa inyo sa aming po mga kakulangan Panginoon at aming po mga nagawa Panginoon sa isip salita sa gawa. Kami po ipatawarin niyo po upang inyo pong marinig aming po mga panalangin Panginoon. We are also praying Lord sa aming pong mga services, sa aming pong gawain bukas Panginoon, magmula po sa Friday School, maging po sa aming mga pananambahan Panginoon. I pray that the members will come and with the gladness of their hearts will worship you in spirit and truth, and they will be once again edified, Lord, as a church member of this church. Pray Lord for the messenger tomorrow that you will use him mightily, that he may preach the word of God boldly and with the power of the Holy Spirit. I pray Lord also for our requests for Sister Alona. I pray Lord that you continue to move upon her life, paging po sa kanya pong visa Panginoon na kung saan ay matransfer po. We praise and thank you Lord for the clearance and for the transfer of her information, kanya pong license Panginoon dun po sa kanya pong lilipatan Panginoon Hospital. And we are also praying Lord continually sa mga documents pa po na kailangan po niya Panginoon, that siya may settled po ang kanya pong visa before Tuesday. And we believe Lord that there's no impossible with you. Use people Lord that will play on that documents Lord, at makuha din po niya Panginoon ang kanya pong settlement, at kayo po Panginoon ang mapurihan Panginoon sa mga bagay po na ito. Maging po Panginoon sa anak po si Sister Lolit, kay Galapol Panginoon, na kung saan siya po ay kubiyahe. Pray for the safety travel Panginoon sa kanya pong pupuntahan Panginoon lugar, ay kaya pong gumabay po sa kanyang patuloy. We are also praying for the safety travel of Sister Marisa as she arrived this afternoon Lord. Salamat po na kung saan makasama po namin siya muli sa inyong pong gawain Panginoon. At maging po Panginoon sa mga nasa Pilipinas pa, Sister Estelita Panginoon, we pray for safety travel pabalik po dito Panginoon sa Bahrain. We are also thankful for the birthday celebrant si Rona Panginoon sa araw po nito. Maging po si Father Dwight, patuloy niyo po silang pagpalain at gamitin Panginoon sa inyong pong gawain sa kanya-kanya mga ministeryo Panginoon, ay maging kagamit-gamit po at effective Panginoon sa inyong pong para po sa inyong kalwalatian Panginoon. We're also praying for each one of us, Sister Elisa, sa kanya pong trabaho Panginoon, patuloy na kabayan at ingatan Panginoon sa kanya pong mga gawain Panginoon ginagawa para po sa inyo, patuloy niyo po siyang gamitin Panginoon. Ang health po na bawat isa as we are approaching different kind of season, I pray Lord na kayo po ang magbigay po Panginoon ng kalakasan po sa amin, sa aming pong immune system Panginoon, makayanan po Panginoon pa iba-ibang season at climate Panginoon ng aming na sa lugar po nito Panginoon. Also pray for Sir Alma, wisdom, knowledge Panginoon, strength sa kanyang pong trabaho Panginoon, protection for everyday travel Panginoon sa kanyang pong trabaho at sa kanyang pong mga ginagawa Panginoon, sa kanyang pong ministry Panginoon, at sa maging po sa kanyang pong mga tinutulungan po ang patuloy niyo pong gamitin Panginoon upang ma-share din po ang inyong pong banal na salita Panginoon. Also praying for Brother Jade Panginoon, patuloy niyo po siyang ingatan, patubayan Panginoon sa kanyang pong mga desires at sa kanyang pong mga paglilingkod sa inyo Panginoon, patuloy niyo pong gamitin na magbigay po ng inyong mga salita Panginoon at manguna po sa aming pong mga gawain. Also praying for Brother Pain sa kanya pong nalalapit po na pagpasok Panginoon sa Sunday. We are praying Lord sa kanya pong bagong trabaho Panginoon, that you may continue to give him wisdom, knowledge Lord, that he can perform his job Lord well sa inyo pong biyaya Panginoon, sa inyong pong grasya. Tuloy po siyang gamitin Panginoon sa panguna po sa amin, sa mga disciples Panginoon, maging po sa amin pong mga services. Ganun po Panginoon si Sir Ethel, sa kanya pong pagtatrabaho, pagkaingatan niyo po siya Panginoon araw-araw, sa kanya pong mga pagtuturo sa mga bata Panginoon, na maging maayos po ang lahat, maging po sa kanya pong mga desire Panginoon, ibigay niyo po sa ito Panginoon sa tamang kalooban. Ganun po Panginoon si Brother Junjun Panginoon, patuloy niyo pong gamitin sa inyo pong gawain Panginoon.
At sa kanyang mga desire, bigay niyo po Panginoon ng tamang kalooban. Maging po sa kanyang trabaho, Panginoon, everyday, sa kanyang pong pag-akit sa mga tower, Panginoon. We pray for wisdom, knowledge, safety para po sa kanyang Panginoon. And also, for our departure, Panginoon, dito po sa lugar na ito, I pray that whatever we have learned from the Word of God will remain in our hearts. We can use this also, Lord, for our growth. We can also share this to other people. Salamat po, Panginoon. Dismiss us with your holy hand and with your power. Salamat po at kayo pong maitaas ang kakitaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you and Amen. praise God. Love you with a love.